Dalay ko ng Diyos kay makahimo kita padayon sa pagtuon, nagahisgot kita about drifting away from God or from the truth. Now, mao kini ang ikatulong bahin nga magahisgot kita niini gumikan kay adako nga hilisgutan atong ginahisgutan. What to do realizing you're drifting away from God. Sa dihang ma-realize ni mo higala, ma-realize nato nga kita di ay hinay-hinay nagaanod, nagapalayo diha sa kabubuton sa Ginoo. Sa dihang ma-detect nato nga medyo naanay mga simptomas sa ato nga pagkinabuhi nga nag-ilustrar, nagpadayag, nag-reveal nga kita di ay nagapalayo na diha sa Ginoo. Kinahanglan maging honest kita, maging humble enough kita sa pagtan-aw diini diha sa atong kasing-kasing aron nga ang Dios padayon pod nga makahimo sa iyahang mga ministeryo sa pag-rescue kanato, sa pagtabang kanato, sa pag-enable kanato nga makapadayon kita hangtod sa katapusan o hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. What to do realizing you're drifting away from God. Unsa man ang pwede nato himuon sa dihang marealisar nato nga kita hinay-hinay, nag-inanay na sa pagkaanod o sa pagkaunlod sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Adunay usa ka butang atong tan-awon or dinhi sa Philippians chapter 1 verse 6 nag-ingon ang pulong sa Dios, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. What the Word of God, a promise of God. Ingon si Apostol Pablo, he is confident. Anaa siya ni ining pagsalig nga ang Dios nga mo'y nagluwas kanimo, ang Dios nga mo'y nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo in order for us to be saved. Dili kita mahiadto sa kalaglagan, sa impyerno nga dimension sa balaang kasulatan for how many times. Ato makita gala nga siya pod padayon nga nagapamuhat diya sa atong kinabuhi o gina-perform niya hangtod makumpleto ang atong pagbarok diya tubangan sa Ginoo. The only thing we need to cooperate, we need to submit to His working o sa iyahang dealing sa atong pagkinabuhi, no? Ingon si Apostol Pablo, being confident of this very thing, unsa man iyahang isaligan, gilauman, that He, referring to God, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Until such time nga iya kitang kuhaon o completely ma-enjoy na to ang tibuok nga deliverance sa gikan sa kasalanan, gipasaylo kita hangtod kuhaon kita ug dalon dito sa iyang kaymayaan. Mao kana siya higala. Padayon ang Ginoo nagapamuhat sa atong kinabuhi. The only thing we need to submit to His doing, saying working sa atong pagkinabuhi. Now, when realizing our drifting condition, sama sa usa ka doktor, sama sa atong kinabuhi, we're advised to have our regular check-up. Even sometimes wala tay gibati, pero mas the best nga naa tay ginatawag og kanang proper nga monitoring sa ato nga physical nga aspect, no? Sa atong physical nga bahin. Sa dihang ma-check kita sa doctor o makita na to naa tay mga ginagmay nga problema, so early as possible matreat kita, matabangan kita, no? When realizing our drifting condition, seeing these common signs of drifting, unsa to tunaan mga common signs nga kita nagapalayo na hinahinay diya sa kabubuton sa Ginoo, when diminishing desire to study God's word and prayer. Mao kana to natun-an tong previous last na to nga pamalandong, no? So kung naga-diminish, nagahinay-hinay, nagakawala ang atong desire sa pagbasa, pagpamalandong o pagdawat sa pulong sa Ginoo, so that's a sign nga
drift away kita from God. And number 2, diminishing desire to be with God's people. Wala na kay desire, wala na kay handom nga makig-fellowship sa imong igsuon diya sa iglesia, diya sa imong simbahan, nawala na imong handom ug as okay ra sa imuha nga wala ka naka-attend, wala ka naka-participate sa buluhaton sa Ginoo. That's another sign of drifting. And number 3, diminishing desire to share the gospel. Nawala na imong concern sa mga kalag, sa mga tao. Labi na karon sa COVID crisis nga atong giatubang sa tibuok kalibutan. Sometimes, kung malipat ikaw higala, mawala imong desire. Mawala imong handom nga mo share ka sa gospel. Mapaabot ang mensahe sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. In fact, kung imong tan-awon higala, instead nga maging selfish kita ang ato lang sariling kapakanan, safety ang atong ginatan-aw, but we need to do the work that God has given us. Hangtod matapos kining kalibutan na, hangtod mahuman ang termino nga iyang gihatag kanato, we need to do the work of Him na gihatag nga ni kanato. And last, when we see increasing thrill over things of the world, sa dihang ang atong desire, atong interest, nabalhin na diha sa mga butang niing kalibutan na. Mga temporal ng mga butang. Of course, I do not say na mali ang pag-acquire sa mga butang niing kalibutan na. But, unsa man ang dili maayo, sa dihang mapadaplin nimo, maneglect nimo ang mga butang nga iya sa Ginoo, that's a big problem. Tungod kay usa na sa mga signalis nga nagkahinay-hinay kapag palayo diha sa Ginoo. So, when we are honest enough and humble enough nga ma-realize nato kini, so naay mga butang, specific thing we need to do aron makalikay kita ni ini. What to do realizing you're drifting away from God? Unsa man ato makita igala, ang challenge is just keep rowing. Just keep rowing. Ang usa ka mananagat or naa sa field sa pandakop og mga isda diha sa kadagatan or even sa mga suba sa mga katubigan. Panahon nga ma-realize lang nagkakaanod na sila na ma-discern nila, uy, nagkakalayo ako sa akong nahimutangan o nagkakaanod ako, padayon pagbugsay, no? Padayon sa pagbugsay, undang. Kaya nga naman, kung muundang ka, padayon kang maanod ni ini kala. No? Kinahanglan ni ini ang pagiging diligent. No? Be diligent. According sa passage sa 2 Peter chapter 1 verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. No? Ato makita ang kinahanglan mag-improve, mag-abound kita, paghatag ka nato og pagiging mapinadayonon. No? Be diligent sa atong pagkinabuhi, bugsay sa pagkinabuhi, pagpangalaga diya sa Ginoo. Ayaw pagpadala sa agos nining kalibutan na. Kaya kung magpadala ka sa agos ni ining kalibutan na, birahon ka palayo sa source nga mao ang atong Ginoo. Not only that, keep abounding in your service. Keep abounding in your relationship and in your fellowship with God and with others. Keep abounding. Mao ni imong makita sa 2 Peter chapter 1 verse 8 nagingon, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. No? So mao kana siya. We need to keep abounding in all aspects sa atong spiritualong pagkinabuhi. In our spiritual life, we need to keep abounding. Don't be content. Munang ginaingon ni Apostle Pablo na mukontinto kita sa mga butang, mga material na ining kalibutan na, but never to be content. Kung asa ka unsay naabot nimo sa spirituhan mga bahin, just keep abounding. Continue on sa pag-improve. Kung mao kini imong gihimo karon, himo dubliha pa, padayon na ang paghimo niini. Don't stop, but keep abounding. Now,
Ikatulo, not only that, never retire serving. Never retire serving. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Amen. Praise God. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nga wala siya nagakaluya, wala siya ni undang. Though in reality ang ginatawag ingon atong outward man, outward or physical aspect sa atong kinabuhi, nagakaluya kita, nagakaluya. Pero unta ang atong inward man, ang atong spiritual life, continue kini naga-abound, naga-grow, naga-improve, and we should never retire from serving our God. Ingon pa sa quotation, we can retire from job offices, but never be on serving our God. No? We can retire from job offices. Kung unsa imuhang job office karon, job description diha sa imong himutangan, kung unsa imong trabaho, you can retire ni ana imuhang posisyon sa pagtrabaho. But we never retire from serving God. Padayon ta hangtod matapos ang atong kininhawa o matapos atong tsensa nga gihatag sa Ginoo kanato. Never retire from serving your God. Now, what to do realizing you're drifting away from God? Keep growing. And another one is watch out for undercurrents. Watch out for undercurrents. Diha sa kadagatan, diha sa katubigan, naay mga area nga pag matungod ka na aday kusog nga current nagasuyop, ginatawag siya lilo, no, diha sa atong kadagatan o katubigan, nga kung matunong ka din di ka na makaiswag, suyupon ka hangtod maunlod ka. So ang atong himuon is we need to watch out. Mabinantayon kita. Always be on guard for undercurrent of temptation. Nasa atong spirituhanong kinabuhi, adunay mga temptations sa atong kinabuhi in which makastop ka sa pag-serve sa Ginoo, in which ma-slow down ka sa pagpangalagad sa Ginoo, mapaundang ka sa pag-alagad sa Ginoo. We need to be on guard on this. Ginatawag ka na siya na undercurrent of temptation. Watch out for undercurrents. Right now, I'm sure friends, brothers and sisters in Christ, followers, listeners, likers, I'm sure each one of us natay ginatawag nga undercurrent of temptation in life. Wa ko kabalo kung unsang imong imong na-experience karon, unsa kanang mga butang nagabira kanimo palayo sa pagpangalagad sa Ginoo. But surely I will say to you na kay undercurrent temptation, and you need to fight for it. You need to make something, to do something na makalikay ka niini. Ingon pa sa 1 Peter chapter 2 verse 11, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. So, usa sa mga undercurrents of temptation is ang ginatawag na fleshly lust, o kana general nga pagkatawag daghang klase nga pamaagi nga kana moabot sa usa ka person, sa usa ka tawo, or even possibly anaa kanimo. And we need to fight it. We need to ask God's enabling power to help us and to enable us. Now, what to do realizing you're drifting away from God? Number 3, have a strong anchorage. Have a strong anchorage. Kinahanglan ligon ang atong angkla sa pagkinabuhi, sa atong pagpangalagad.
kinahanglan lig-on ang ato ang anchor. Ang atong minds must be anchored to the truth. No? Ingon sa Ephesians chapter 4 verse 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man, and cunning craftiness, whereby they lie in way to deceive. No? Atong kantangan, kung dili lig-on ang imong anchor, dili lig-on ang imong angkla sa pagkinabuhi, sa pag-alagad sa Ginoo, sa imong spirituhanong kinabuhi, sigurado maanod-anod ikaw, bali-bali, no? Kung asa ang bulog, tuwa ka padulong. Kung asa ang karit sa tubig, tuwa ka padulong. Kung wala kay lig-on nga angkla sa pagkinabuhi, no? So, ikaduha, we must be rooted and grounded in Christ. We must be rooted and grounded in Christ. Ingon sa Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him, referring to Jesus Christ, to God, and established in the faith, as ye have seen, taught abounding therein with thanksgiving. Rooted and built up in Him, to God. Have a strong anchorage. Kinahanglan na kitay lig-on nga angkla sa atong pagpangalagad, aron dili kita maanod, dili kita mabira sa current sa tubig nga nagpalayo kanato gikan sa Ginoo. We must be rooted and grounded in love, according sa Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, not only rooted and built up in God, but we must also be rooted and grounded in love. Ang love mao ang energize, nagatulak kanato, nagahatag kanato og kalipay o gana. Mao ang fluid, mao ang gasoline sa atong pagpangalagad, nga makapliho kita, makapadayon kita because of that love from God. Rooted and grounded in love. Despite of difficulties, despite of situations sa atong kinabuhi, but we can still continue on in serving our God, because we are rooted and grounded in love. No? We must be rooted and grounded in love. No? Have a strong anchorage. Ingon pa sa Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, and that ye being rooted and grounded in love. No? Mo kana siya ito makita. Number 4, possessing an unshakable hope. Nakaangla kita di sa paglaom nga dili gyud matarog, lig-on nga paglaom nga dili iya ni ining kalibutana, paglaom nga wala sa bahandi. Kaya ng bahandi na to pwede na mawala anytime sa tuwa, pero kinanglan mo possess kita ni anang ginatawag nga unshakable hope. Ingon pa sa Hebrews chapter 6 verse 18, nag-ingon, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. No? Ang ginatawag ta gituuhan nga naduha lamang ka mga immutable things nga dapat natong sabton o hibaluon. Una, mao kini gitawag, it was impossible for God to lie. Ang Diyos dili gyud mamakak. Pag moingon ang Diyos, kung mutuo ka kang Jesus Christ ug maluwas ka, dili siya mamakak, tinuod na. Kung naamay mga taong manghimakak ni ana, i-deny ang truth, ayag tuos na yan ng tawhana, but believe and trust God, na nag-ingon siya. If you believe in Jesus and accept Jesus as your Lord and Savior, ingon siya, remember, God will not lie, or impossible for Him to lie. Mo kana,
And number 2, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. No? Siya ang nagbutang niya ng paglaom. Ang pagka-Diyos dili mausap o ang iyahang kinaiya nga dili manghimakak nagapadayon gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. You need to trust God, possess that kind of unshakable hope in God. Ingon sa verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. So ato makita, diha kan Jesus Christ, diha sa Dios, ibutang na to atong angkla sa pagsalig sa pagkinabuhi aron sigurado ka nga safety ka, secured ka in the sight of God. Ingon pa sa usa ka quotation, always be trustful to our faithful, powerful, loving, and eternal God who is able to keep us safe to the end. Amen. Kung nagsalig ka sa Ginoo, nagtugyan ka sa imong kinabuhi sa Ginoo, we need to trust Him because He is faithful, He is powerful, He is loving, He is eternal, He will not change. He is able to keep you safe to the end. That's a great thing for us to trust. Pagtugyan sa itong kinabuhi sa Ginoo, dili ka dapat magduha-duha. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Nag-desire kag buluhaton para sa Ginoo, it will come to pass. It because our God is powerful, sufficient, able, anytime, anywhere. Bisan unsa ang imong handom para sa kamayaan sa Ginoo, God is able, He is loving, and He is faithful na mag-fulfill ni anak. Ay nung pa sa pulong that ye always having all sufficiency, praise God, in all things. Sufficiency. He having all sufficiency in all things. So, asa man nga area sa imong kinabuhi, mag-doubt ka sa Ginoo? Wala. Ingon pa sa Philippians chapter 1 verse 6, nabasa nga sa atong unang verse, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Brothers and sisters in Christ, friends, naa ang Diyos, faithful siya, o kung nagsalig ka sa iyaha, nagtugyan ka sa mong kinabuhi kaniya, surely God will perform it to the end. He will make it complete when He comes. What to do realizing you're drifting away from God? Simple lang. Just keep rowing. Padayon sa pagbugsay sa imong pagpangalagad. Ikaduha, watch out. Always watch out for undercurrents. Right now, naay mga temptation sa imong kinabuhi. Watch out from it. Trust God. Ask His help. And number 3, have a strong anchorage. Ibutang ang angkla sa imong espirituhanong kinabuhi diha sa Dios lamang, dili sa mga butang ning kalibutan. And surely you will be safe, you will be secured in the sight of God, in the hands of God sa imong pagkinabuhi. May God bless His word in your heart today. Good morning.